Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 9:04 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata. Lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan nga katulan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Domingo. Pebrero 8, 2026. Good morning, good morning. Mayong aga sa aton nga mga kauturan di mga bayan sa Pilipinas o kung sang kalibutan. Good morning, good afternoon o kung maayong gabi sa inyo. What a beautiful Sunday morning sa aton nga mga kauturan. Kamusta kamo? Kamusta ang inyong Sabado kag Domingo? Kabay pa that you are taking this time para makapahuway, maka-recharge para naman sa panibag-ong semana. Mga biyan sa kinaandan, kami ang inyong mga alagad kada Domingo. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Torichante. Kagini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Partner, matapos no ang pagwaswas ng Bagyo Basyang diriya sa aton sa Western Visayas, kabay pa no nga ang aton nga mga kauturan safe, partner, no kaupod sa gihapon ang ilang pamilya. Correct. And syempre no subong diri sa syudad sang Iloilo, makita na naton si Haring Adlaw no nga nagasirak and in fact no kanami sang panahon para maglagaw-lagaw, maglibot-libot, mag-sightseeing diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. After sang duha ka sunod-sunod, partner ang pag-ulan-ulan diri no sa aton sa Western Visayas. Yes, I thought hambalon mo after sang duha ka sunod-sunod nga events diri sa aton sa syudad sa Iloilo no, ang Tinagyang Festival. And then, Haro Fiesta, kapistahan ninyo Nuestra Señora de la Candelaria. So, kabay pa no, nga naka-recharge ka mo. Balaan mo sa mga kauturan natin diri no, sa distrito sang Haro kag Lapas, kabugid ang natamaan sang Wokaton naton. Kiti pagkatapos ang dinagyang nag-Wokaton man kamo no, diri sa aton sa Haro District. So, kabay pa nakapahuway. Nag-double celebration sila Yabi Kiti, sila nagdaog, no? Yes. Sa Dinagyang Tribes Competition, ang tribo sa Lugnon. And after that, fiesta, no? Yes. Doon man namin magkaon, partner, no? Sa fiesta, kung balaan mo, kamo ang nagkampiyon. Oo. Lain ang sabor, sang estofado, sang lechon. Oo, sang lechon, sang menudo, kung kampiyon, no? Yes. Kabay pa nga nakapahuway-huway ka mo dira sang inyo nga mga tiyan, no? Bangod nga kita diriya sa syudad sang Iloilo, no? Hindi mag-untat sa aton nga mga events bangod next month para regata. Oo, but before that, partner, basi may mga naka-notice ka mga red lantern dyan sa may downtown area kay sa masunod nga semana, no? Ang pagsaulog naman sa Chinese New Year. Kabalaan naton diri sa syudad sang Iloilo, may ara no sang tuigan nga selebrasyon no for Filipino-Chinese communities naton kay Chinese New Year, no? Saulog gina iya. Gina-acknowledge nato no ang presensya sa mga Filipino-Chinese communities. Yes, kag makita nato dira sa downtown area ang art no sa Chinese Filipino partner nga art dira sa
dati naton nga Socorro no, ara dira no ang aton nga arko kag Oo. partner diri no sa aton sa syudad sang Iloilo no mabaskog ang partnership no ang community, ang Chinese community naton kag syempre no ang Iloilo City Government mabaskog partner no ang partnership naton Mhm. sa mga projects makita naton ina no kag sa aton nga mga kauturan no bantayan naman naton partner ang mga dragon dance naton. Oo, Lion and Dragon Yes. Dance no sa mga establishments sa syudad sang Iloilo kay may mga establishments Yes. kita ya partner nga ginakadtuan gid ya sa Yes. mga Lion kag Dragon dancers kay for them no ano ini ko no nagadala sang Yes. good luck no or wealth especially sa mga business establishment no for commerce kay negosyo ina iya. Yes, kag makita nato sa downtown area kalabanan partner no Mm. ang mga negosyo dira is owned no sang aton nga mga Chinese kag makita naton partner no ang suporta man no sa mga pumuluyo diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Sang una partner no dumduman naton sang ara pa kita dito sa daan naton no nga istasyon mga Doon masako. nahidlaw ka. Doon nahidlaw kita. masako na no ang mga amo sinibas na gani pagkabus no sang kapistahan sang haro masako na ya ang downtown area mamati kagabi pa mitupad kita dito nga Chinese school so Oo. that's why nga kita yan Mabatian na to ng mga drums nila. yes. Mabalaan nato nga start na gid kung mabatian nato ng ilang drums no kag sa mga Chinese schools nato diri sa syudad sang Iloilo I know partner naga-prepare naman ini sila Mhm. para no sa mga cultural show nga hiwaton kaya isa man ina sa mga highlights no sa nga Chinese New Year nga celebration diri sa aton sa Iloilo City. Yes, and speaking of cultural shows, no, partner, Yes. ang aton nga Tauhay Cultural Center and Regional Hub Yun. finally ginbuksan na no para sa aton nga mga Ilonggo artist. So may bag-o na sila nga home no nga puluyan ang aton nga mga artist diri sa Western Visayas so sa diin pwede sila makapasundayag sang ila nagkalain-lain nga mga art no. May it be in film no kay may film showing partner may ara man na dance no kay may mga rehearsal rooms no sa may Tauhay Cultural Center and Regional Hub, first standalone NCCA hub or cultural hub sa Pungsod, Pilipinas. Yes. Congratulations sa aton nga suki diri kay Direk Elbert Banyares sa Yes. sini partner no ang magapanguna dira Mm. partner no sa aton nga tawo. So, actually no sa mga previous naton partner nga interview sa iya isagid ni no sa mga kumbaga ginaay niya no nga makatukod no sa lugar para sa mga artist naton niya diri sa Western Visayas or sa Iloilo no para nga may matawag man sila nga balay nila. Mm-mm. Kiti balaan naton madamo sa mga talentado mga artist diri sa aton no sa Iloilo City. It's good thing nga ni ara sila partner nga lugar makapasundayag, makapractice kag maka-exhibit. Yes, kag dira naton makita mga kabyanan kung paano no gina-value sa syudad sang Iloilo ang Yes. mga artist naton kay may another home na naman sila no aside of course pwede nila ina ma-exhibit sa iba naton nga mga areas kang isang National Museum no malls. sa mga malls naton kay may mga exhibitions Yes. man ina dira and also sa Museo de Iloilo Yes. no dira sa may distrito sang Mandurriao sa art district naton may ara man dira sang mga museums no this time may bag-o naman and sa distrito naman iniya sang Haro no sa may malapit sa Bureau of Fire Protection Ang daan naton nga oo police station sa Haro nga ginti gin-rehabilitate naton Mm. para ginti ginhalin ano ang aton nga police station. So it's a new home for our Yes. Tauhay, for our artists. Yes, and tawhay, no? Kay dapat ang art yung Yes. nagahatag sa aton sang katawhay, no? Yes. Sang chill vibe, no? So, if you're free, pwede ka mo yan maka-visit, no? Sa Tauhay Cultural Center and Regional Hub dira sa may distrito sang Haro. Yes, and of course, thank you kay Direk Elbert partner for Oo. extending no sang iyang invitation sa aton diri sa Radyo Pilipinas Yes. Iloilo to witness sang opening sa nga Oo, Tauhay. kag very timely partner kay National Arts Month, Yun. no? Subong nga bulan sang Pebrero, ka timely sang ilang nga opening kay nagtuon man no sa
bulan sang sining o kontaliambong. So congratulations no sa tawhay sa NCCA no kag kay Sir Albert Banyares. Yeah. So lauman naton nga Mm. perme ini siya diri na sa Iloilo kag Oo. mag-guest diri sa aton sa Radyo And speaking Pilipinas of guest Iloilo. partner, Hmm. para mabantayan sa aton nga mga kauturan, yes, no, sa Ara na. Oo. Gin-book siya naton Oo. dayon. February 13, mga kabyanan, 10 a.m. to 11 a.m. sa programa Tukib, no? Ang bag-ong Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo, mabalaan naton. Yes. Mas makilala pagid naton ang tawhay and si Sir Albert, no? Kay dira naton makaupod siya naton live, no, via Zoom. Yun. Kung ang Free niya ang schedule niya, yes, partner. kung ang NCCA may ara sang tawhay, kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo may tukib. Correct. That is our Yeah. new program habang tayan, no less than. Tukibon, no? Yes, no less than. Hope Torrechante ang aton nga anchor no sa sininga programa. So not only tourism or mga tourism no ang ginaistoryahan dira, arts and culture, even science. Yes, Ginaistoryahan science, naton. technology, and innovation. Kay iban pa nga mga discoveries, no? Kay padayon kita ya sa pagtukib, partner. Sa mga nagakaratabo, no? Diri sa may Western Visayas. So excited kita para naman sa aton nga interview with Sir Albert Banyares. Again na, mga kabyanan, we're inviting you February 13, no? Sa programa Tukib, 10 a.m. to 11 a.m. Tukibon ang Western Visayas. Dalina. Nag-promote ang programa. Yes. Pinaagi sa Pero manami partner ha, kaisa no, hindi naton mahatagan igtalupamon no ang aton nga tani ambong no, ang aton nga science, ang aton nga tourism. It's good thing apart syempre diri sa amon no, sa programa ang rehiyon karon wherein no, naga-feature kita some people, places and events. Ari partner this new program mga abyan. Exclusive lang siya. Exclusive for tourism, for arts and culture. Kag kung may ara kamo dira no nga mga luyag partner ipag-guest diri sa aton, pwede gid sila. Yes, help us kay kamo ang amon mga ka-partners sa mga katukib, no, mga classmates on air ni sila kay tanan kita no naga-ululupod sa pagtuon sa mga nagakalatabo diri sa Western Visayas, pagtukib sa mga solusyon no pinaagi sa science and technology, and of course sa pagtukib sa mga new places no diri sa Western Visayas. Yun. So, nag-ere ina mga biyan since last week na no, from Wednesday to Friday. Yun. Kung pwede lang, bisan bilog nga semana kung tani galing kinanda magpahuway. Dalina. Tukibon ang Western Sige Visayas. naman sa free sa free plugging. Oo. Mga solusyon sa problema. Anyway, mga biyan, sa mga alaw sa Domingo, kita diri sa programa ang rehiyon karon masako man. Kahapon mga abyan, no, naghiwat ang ato nga Department of Labor and Employment sang araw ng kasambahay. This is mga Sila ni mga modern day heroes correct. natin. Yes, without them partner no, I don't know. Kabudlay for especially working work- moms, yes. so, mga pamilyang busy, masakro, may trabaho. Pag may mga estudyante. Correct. Yun. So kahapon mga abyan, no, diri sa aton sa Western Visayas or nagsaulog kita no sang araw ng kasambahay kay kahapon partner no, madamo-damo kita dito nga mga nakilala no nga mga kasambahay ko sa diino nag-upod sa sini nga celebration kag may libre dito nga manicure, pedicure, libre nga health screen para sa ila kag syempre no ang pila sa mga government agencies nato nagbutang sang help desk like SSS, pag-ibig, TESDA naton kag syempre gimpresenta sa ila partner no ano bala ang mga benefit no nga makuha nila kag kung ang ila nga employer naga-contribute sa ila nga SSS, sa ila nga PhilHealth, ano kadako ini nga bagay for them especially kung nagamasakit sila. Yes. Kag well-deserved break ato partner, no? Kay syempre ang aton nga mga kasambahay or mga upod sa balay, no? Masako ini sila permi. Yes. Sila ang nagapaninlo, nagaluto, iba nagapanglaban, no? So, ang natabo kahapon, no, ginatagan gid sila sang tiyempo. Yes. Kag ginpamper sila. Correct. Hamba gani partners ang dole nato Oo. no.
Sabado ni usually abi ang ilang day off. Day Iti off. kung Sunday, even Sunday partner, especially those no nga sa amo bala nila nagatiner, wala ni gapahuwa even Sunday. Correct. So Saturday usually amo na siya ang time. That's why nga ang aton diri nga dole nag-celebrate man no kahapon sa araw ng kasambahay Sabado para nga makatingob no ang pila sa mga kasambahay natin. Unfortunately partner no sa Mhm. ibang nga provinces wala nakakagto diri kiti basi mi ara man sila sang ilang nga kaugalingon no ang ilang nga mga local field offices basi mi ara man Isang kaugalingon event, celebration. oo. Pero for here no ang aton natuli nag-send out ini sila sang mga invitation no kag kahapon halin no sa aton nga first district Kalabanan no halin sa first district ang nagtambong sa aton nga araw ng kasambahay. So later on mga abyan ipabati Mga namo. active gid man siguro sa first district. Yes, ang imo dira nga distrito. Yes, kiti dira naton makita partner nga ga-participate sila, Yes. no? Mataas ang level of awareness Mm. nila, no? Taga-tubungan. O, di ba? Hello naman sa ato dira ang mga taga-tubungan bisan malayo. Oo, partner. malayo. Mm. Kiti deserve nila and gusto nila may balaan sila madugangan ng ila ihibalo, Yes. no? Pinaagi sa mga help desk nga pahamtang kahapon sa ilang nga adlaw. Yun. Kag iban sa ila partner, na-surprise no nga may mga kaangay sini nga mga services Mm-mm. nga ginatanyag ang mga ahensya sa gobyerno naton no kag manami I wonder, partner, may arayan sila asosasyon, no? Sa Mm. mga kasambahay nga para mas kung may aras ang asosasyon, Union, yes. oo. May ara dito kahapon nga union nga Mm. nag-upod. So actually, isa man ini sila partner no sa mga ginakonsult every time nga may wage increase kita. Mm-mm. Yung union nato no or mga grupo nila. So that's why we're happy man nga because of this no. Nagtaas ang ato no nga monthly nga sweldohan ay sa Yes. ila. Which good thing partner no kay ang baga ni kahapon no ang ila nga ginabato like for example 7,000 nila or 6,500 limpyo na ini nila kay may sulod man nga pagkaon Yes, nga mga oo. habon. Yes, oo. Pero dapat hindi pagkalimtan sa aton nga mga employer na ginabayaran ang ilang nga mga benefit or ang ilang nga PhilHealth ang SSS nila. Kiti tunga ini ang aton nga employer kag ang aton man nga mga employer. So dapat consistent man sa paghulog para later on if they mag-retire sila partner no o kung di magani magmasakit or kinahanglan sang services, pwede sila makapalapit sa mga ahensya sa gobyerno naton dala ang ilang pruweba nga may contribution sila. Yes. And hopefully nag-enjoy sila kahapon, Yes. partner, na enjoy gid nilang ilang nga day off, na enjoy nilang ilang nga manicure and pedicure. Yun. So kabay pa nga sa sina partner no nga kag manami partner kiti kahapon may apat kita ka mga kasambahay no may duwa kita nga na interview taga diri sa aton sa Iloilo City nga nakabaton sang livelihood assistance worth 50,000 pesos. Wow. Hambaga ni partner sa dole ang kalabanan sa ilat dito mga sari-sari store, mga cattle or goat racing project hambaga ni dito no kahapon sa Tagadole hindi man mabitbit ang kanding o kon baka partner. So ang ginimo ini pag turnover no sang pruweba sang certificate nga isa sila sa mga beneficiaryo and ang dole ma-contact sa ila para i-turn over ang ila no nga mga proyekto. So manami partner no kiti kahapon nasadyahan gid ang apat naton ka kasambahay kag syempre sa mga kasambahay nga interested pwede gid sila no makapalapit sa aton nga mga field offices ng dole para nga maka-signify and hopefully mahatagan sila no sang livelihood project. So later on no istoryahan naton mga ano ba nakadako nga importansya no nga we are celebrating no asang araw ng kasambahay kag ano diri no ang mga pahanumdum partner no sa aton man nga dole sa aton nga mga employer. Pamatian naton later on partner ang aton nga interview with Attorney George Ferrares ang aton nga OIC Chief sa Technical Support and Services Division sa Dole Region 6. Partner no ang mga kasambahay nato kung kaisa sila na ini ang kumbaga ang mga toddler ba na nato partner sila ni ang ginapangita
Like kahapon, no? Kahapon. Do silang nanay-nanayan. Nanay-nanaya, no? Kahapon may experience kita na partner, no? Nga, do hindi siya hipo si B, pero sa kungkong siya sang nanay niya, sang iya nga kasambahay, sang iya nga nag-aalaga sa iya, naghihipos. Wow. So, grabe, no? Ang connection. Kumbaga, part na gid sila Yes. yung family, no? Ang mga upod naton sa balay. Yes, and kudos sa mga employer partner, no? Nga nag-treat sa aton nga mga kasambahay. As a no? family. As a family. Correct. Dapat humane, no? Ang pagtratar sa mga kaupod naton sa balay, no? Kahit hindi man naaliwan. Yes. Pareho taman na sila nga tao. Correct. Nagapangita sang obra. Ikaw, nagatrabaho ikaw. Mm. That's why kinanlan mo siya, no? Ang iya nga serbisyo. The same, no? Siya nagatrabaho man para nga maihatag man sa iya nga pamilya, no? Yes, I think partner, kita nga mga Filipino partner, na doon na sa aton ang mapinalanggao, kag-caring, and that is visible, mga abiyang bangod, madamo makita sa mga domestic helper. Nga sila, giniya partner, ang mga kinapangita sa ilang nga employer, ginapabalik-balik. Yes, Iba ni sa ila, gusto mo mag-retire, pero kiti palangga sila sa mga amo nila. Iban gani na, no? Ang kunyari, amo nang ilang nga ginabantayan, ang bata sang ginbantayan nila, Correct. bantayan pagid na nila, kay ti para lang hindi siya maghalin, no? Kay ti part na gid siya sang family, kag nasahuan siya sang pamilya. Yes. So, ang aton partner, subo nga haylo man no, sa mga employer nato, no, kabay pangagaan, no, sa maayo nga benepisyo, sa maayo nga pagsweldo, ang aton nga mga Kag kasambahay. papawayan nyo man. Correct. Kalugoy man. Oo. So, Nagapaway gani kita, no, nga mga mamumugon. So, tani nga aton man mga upod sa balay, although stay-in sila, for example, Yes. kabay pa nga may break time man sila. yun. So, later on, istoryahan natin mga abyanhang about sa sininga pagsaulog sang araw ng kasambahay sang aton nga Dole, Region 6. And partner, kaina no, gina-mention mo subong nga bulan sa Pebrero, Arts Month. Subong man partner no, sa second week sa February, ginasaulog natin ang National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse. Yep. So gani mga abyan no, sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga, may mga espesyal nga bisita kita partner nga makaupod live diri sa aton nga studio. Ang aton man partner no nga partner sa sininong nga kausa, ang aton nga Chameleon Association. So later on mga abyano, makaupod naton ang pila sa mga bisita naton coming from Chameleon Association. Sanday Antoinette Akupinpin, ang aton nga Chameleon Advocacy Program Associate. Si Renette Jane Panes, Presidente sa Chameleon Youth Health Advocates. Lagi man si Zera Dane Barbero, Presidente sa Voice of Chameleon's Children. Kag syempre partner, may bisita man kita gikan sa Chameleon France. Ang Wow! foundress ang sinino nga asosasyon. Isa partner ka French. Kag nanging bisita man naton diri makapilanan no ka Yes, oo. beses ang aton nga foundress. Gani mga byan, ini nagbisita siya subong partner na timely ang iya nga pagbisita bangod nga maka-radio guesting siya. Wow! No? Feeling ko, madamo kita sang matutunan man sa iya and sa iya experience abroad, no? Sa ilang lugar man sa Mhm. France. And ano, yan ang difference, no? Sang Yes. France kag sang Philippines when it comes sa pagpatuman sang mga awareness, Yes. pagpatuman sang layin, no? Para ma-prevent ang sexual abuse. Yes. You know mga byan ha, isa ang kami ni association partner no sa isa ka NGO no kung sa diin gina-advocate gid ini no, they are very vocal no sa pag-advocate no to stop abuse sa mga kabataan natin. And Dani they ma- even support. Oo, tani maabot ang time partner nga zero na Correct. ang numero sa kaso sang child abuse diri sa aton, at least diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, Yes. sa Western Visayas and in the entire Philippines. Yes. And what is partner no, unfortunate no, kay ti kalabanan sa mga naga-experience ng sininga abuse, no less than man ang family members nila ang naga-abuse sa ila. That's why nga ti kaupod no kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, we always campaign for this no. Kaupod man ang Chameleon. So that's why we are glad partner no, bangod nga sa sa ulong naton no sang siniman nga National Awareness Campaign, makaupod naton ang Chameleon Association. So later on, makaupod man naton si Ma'am Eglan Tin Kami, ang Chameleon France Advocacy and Youth
Officer. Live diri partner sa aton nga studio. So kung may mga questions kamo later on sa aton nga mga guests, pwede ka mo mga comment dira sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, kag it shows kung ano ka sincere no ang Chameleon sa pag-advocate sa kontra no sexual abuse kay sila gid mismo gapadulong sa Yes. sa estasyon no para maghatag sang ihibalo no mag-raise awareness against sexual abuse. Yun. Philippine Standard Time, last 9:28 sa aga, para sa aton nga pagbalik istoryahan nato ng araw ng kasambahay nga pagsaulog na sa aton nga Department of Labor and Employment. Ano ang mga pahanumdum diri no sa aton mga dole sa mga employer, especially those partner kasi syempre sa aton man nga mga employee no nga naga-experience partner sa mga pagpang-abuso. Bantayan ini mga abyan sa pagbalik sa programa ang Rehiyon karon. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkakaroon ng taong inihalan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ano ba yan? Lubat na naman! Asan ba charger ko? Kaka-charge ko lang kanina. Nakasaksak naman habang ginagamit ko. Hala, bakit tayo umabot sa 100%? Oh yeah! Hindi na umaabot sa full capacity ang baterya ng telepono mo dahil palagi mo itong ginagamit habang nakasaksa. Ang magandang senyales para i-charge ang mga mobile devices ay kapag nasa 15 to 20% na lamang ang buhay ng baterya nito. Huwag naman ito palampasin ng 90 to 95% para hindi masira ang inyong mga gadgets. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Sana'y tinakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitoy! Lagot! Ayun na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Pagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito yan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Idante Nilo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floral clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Marami na naman nagkalat ng mga red flag at kung ano-anong kwento ang ating nababalitaan. Ikaw naman tong Rocher, para ipakitang mali sila. Kung gusto mong katotohanan ang umangat, iwasan mag-share ng red flag contents at ituon ng pansin sa mga balitang katotohanan lang ang nakaulat.
Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Oh, kamusta ng date ni Elmer? Ang sobra kaya tang in love. Parang tulalong-tulala ka dyan. Nina! Uy, Julie! Julie, ano nangyayari sa'yo? Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Nirape ka niya? Halika, pumunta tayo sa Police Women's Desk. Matutulungan nila tayo doon. May iba-ibang sitwasyon na pwedeng mangyari ang rape. Ang Anti-Rape Law at Rape Victim Assistance and Protection Act ay nagbibigay tulong sa mga biktima ng rape. Para sa mga kaukulang tulong, ang Police Women's Desk ay handang mag-imbestiga para makasuhan at makulong ang mga may sala. Ang DSWD ay nagbibigay ng libreng counseling services para sa mga biktima ng panggagahasa. Pumunta sa inyong barangay o munisipyo para sa iba pang programa at serbisyo ukol dito. Babae, may karapatan ka. Kakampi mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. Philippines Standard Time, das 9:41 sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa, ang Rehiyon Karon. Partner, as promised no, sa aton nga mga tagpalamati supo nga aga, istoryahan naton mga biyan ang paghiwat sang aton nga Department of Labor and Employment sang araw ng kasambahay kahapon no diri sa aton sa syudad sang Iloilo. And no less than our Assistant Regional Director sa Dollar Region 60 ARD Melissa Navarra ang nagpanguna sa siniman nga selebrasyon kaupod ang pila ka mga kasambahay naton diri sa Iloilo Province and Iloilo City. Gani mga biyan, ari ha, pamatian naman naton ang pakayag diri no sang aton manya nga chief sa TSSD sang Dollar Region 6 si Attorney George Ferrares kung ano bala kadako nga importansya partner no ining pag sa ulog naton sang araw ng kasambahay kag ano no ang iya manya nga mapakayag diri no or ma-advise sa mga kasambahay naton especially those no nga suffering sa mga pagpang-abuso. Pamatian naton mga biyan si Attorney George Ferrares, OIC Chief sa Technical Support and Services Division sang Dollar Region 6. Medyo hindi ko kaalis na dito. Pwede lang ako kahatag dito.
So kahapon partner no, may naka-relax ang Oo. aton nga mga Kaya dito kagit kasambahay. nasaksihan mo kung paano Yes. sila mag-relax, paano sila nalipay no sa gindulo nga serbisyo sang Department of Labor and Employment. Yes, correct na partner no. Kag we are glad partner no bangod nga ti nakapahuway-huway kumbaga no bisan isa ka adlaw ang aton nga mga kasambahay. So ari pamatian naton sa liwat sa Attorney George Ferrares. Mga kasambahay natin sa Yes. Sa tanan nga mga pinalangga nato nga mga kasambahay, gusto namon ipabalo na you are protected and you So may gamay lang kita partner nga technical issue no but nonetheless no ari pamatian naton si Attorney George. Ano man ako nga importansya that we are doing this as celebration? well, today is the araw ng kasambahay and it's very important, no? Importante gining kaadlawan subong because ginapakita nga ginatagaan naton importansya ang mga kasambahay, especially diri sa Region 6. Dako ning event because nagtipon kita sa mga partner agencies naton sa dalo may ara sang DOH nga may mobile health clinic para sa aton nga mga kasambahay nga gusto mag-avail sa program sa DOH, mga free medical check-up. May ara man kita mga learning sessions. Today bilog na adlaw na kadamo kita sang mga services like masahe, pedicure kag manicure para sa aton nga mga kasambahay. Kag libre na tanan para sa aton mga kasambahay. But more than that, gusto naton ipabalo kag ipabatsyag sa aton nga mga kasambahay nga they matter. Kag wala sila ginakalimutan, especially sang dole, because they are part of our workforce. Kag amo na gusto naton nga ipabatsyag sa aton nga mga kasambahay subong adlaw. This is simultaneous attorney sa divider region. Yes. Oo. Bilog mga Pilipinas actually, talang nga regions nagasaulog sang araw ng kasambahay. Hindi lang ko sure kung subong man nga adlaw, but for Region 6 today naton ni sa ulog because kay hindi kita nga Sabado or Domingo lang ilang libre nga adlaw makatambong man sila. Dili sa atong attorney no, so was Yes. Sa tanan nga mga pinalangga naton nga mga kasambahay, gusto namon ipabalo nga you are protected and you are important, especially sa aton nga workforce diri sa Region 6. Gusto namon ipabalo man nga kung may mga reklamo kamo, may gusto ko mo ipaathag kag paklaro sa inyo nga mga kinamatarong sa inyo nga obra, pwede kamo kakadto sa dole diri sa amon nga Iloilo na field office kag pwede man kamo ka-visit sa amon yung Facebook page para makapamangkot. We are willing and happy to serve or clarify kung may mga pamangkot kamo. So, there you have it mga biyan, si Attorney George Ferrares, no, ang ating OIC Chief sa Technical Support and Services Division o TSSD sa Dole Region 6. So, hambal niya partner, no, dako nga bagay, no, that we are giving importance sa aton nga mga kasambahay, no, kitibalaan nato ng ilang mga sacrifices, no, susunod sang panimalay, and that, no, ang celebration naton kahapon, this is their way, no, of saying thank you sa aton nga mga kasambahay, no, sa ilang sacrifices, sa ilang hard work, lamang partner no nga ti matatapan no ang mga balay sang ilaamo, syempre maalagaan man ang dapat alagaan kag syempre kumbaga matiluan or ano man no ang ilang nga ulubraw sa sulod sang balay. Yes. Na gani ginakabig natin sila nga mga modern day heroes, mga kabyanan kay ti while ara kita sa mga ulubrahon naton or ara kita sa malayo nga lugar, may nagaatipan no sa aton mga puluyan, and that is ang aton nga kasambahay. That's why ginatagaan sila sang importansya no ang mga kasambahay naton kay kadako isang papel nga ila gina portray no sa isa kasulod sang balay. So kag isa pa mga binasagin mention man ni Attorney George no, for those no nga mga kasambahay naton if they have problem partner no, pwede gid sila makapalapit no sa aton nga Dole Western Visayas para nga mag-guidance sila partner no kung ano ang dapat nila nga obrahon. And you know partner manami kiti nagtaas na subong no ang sweldo nga nay dili sa 7,000. Yes. Well, which is nami kay ti dira pa lang no sa salary increase no makita naton nga ginahatagan sila importansya
wala sila gina-neglect no sa aton sa syudad, wala sila ginapabayaan sa Department of Labor and Employment. Yun. So, kabay pa no sa mga kasambahay naton, if you have, hambal gini partner no, isa sa mga nagpresent kahapon dito ang aton nga pag-ibig, di ba? May anak kita MP2 savings. So, pwede gid no kumbaga maka-save ang aton no nga mga kauturan para partner no nga mangin kumbaga magamit nila in the future. Oo, Ang kag hindi inino. man necessarily dapat dako no ang ibutang nimo agad-agad. Pwede na ya gradual no sa MP2 nga ano sang pag-ibig naton. So kabay pa madamo sang may natun-an no ang aton yung mga upod sa balay kahapon sa ginhiwat nga Kasambahay Day no sa Department of Labor and Employment. Yes, I stand corrected partner no 6,500 ang ato no nga monthly nga ginabato no. Yes. May iba Pero may depende- iba nga employer, Yes. 7 na gid man yan. Yes, kag sa iba nga region. Or may mas taas pa. Yes, no? ni ara nga mas taas depende abi sa region Yes. kung diin ikaw Kag- nahalin. Oo. So, iba Hindi- din yung mga tag 10,000 partner kumbaga do fix na ini no nga ila nga rate depende man abi sa mga employer. Yes, kag depende sa setup man nga ano nila no, ginaubra nila sa ila balay, may dyan hindi abi stay in. Yes. May dyan nga few hours lang no ang iya work sa sulod sang balay. Tapos pwede na siya kapuli once done na ang trabaho. May dyan man nga stay in no, so dyan gid yan naga-stay no sa sulod sang balay. Yes. Kag partner ha, may ara kita kahapon nga aside no sa paghatag sa ila sa nga sinino nga pamper time no sa aton nga mga kasambahay, may ara man apat nga nakabato no sang livelihood assistance no halin sa aton nga Dongole Region 6. So ari bala pamatian naton partner no ang na-interview naton nga isa sa mga kasambahay nga nakabaton sang assistance si Ma'am Lizelle Retome ang aton nga Dongole Integrated Livelihood Program beneficiary. So, si Nanay partner no, si Nanay Lizelle, ang nabato niya diri is yung sari-sari store. May existing na ini siya nga sari-sari store, so ini dugang. So, ari pamatian nato no, ang pagpasalamat diri or ang pagpahayag diri ni Nanay Lizelle Retome Dilip beneficiary. Ma'am, ano kayo kadugay nga nag-ubra pinakasambahay? Di na naging ma'am, kay nag-start ako ubrahin sa dalaga, 17 years old ako ma'am. Tapos, hindi nga sa subong kasambahay di ako ma'am. Pero may ara ikaw, pamilya nga ito. May ara ko ma'am, si Mr. ko ang nagabantay sa Changi, tapos duwa man lang ako kabilubata. So, ang nabaton mo sa mga assistant sa pagtugak Pagdugang sa ako nga sari-sari store ma'am. pero taga-dili ikaw na. Bago takbiyo ma'am, poblasyon. So, dito mo na patindog. Dito na, bali, dugang ko lang ma'am. Mga ano ang iyong kinabaligya? Dami man ma'am, may mga prosin man ako, may bugas din ako, tapos self-service store. Ang sumo nga adlaw kinasa ulog natin no ang araw ng kasambahay para sa imong personal ano ka na po nga bagay nga kinahatagan ka mo kumbaga tinanong sa gobyerno natin. Naku, nagkatama sa akong mga bagay ang ginhatag ni Doni. Tapos, pwede di pagpasalamat ko sa akong amo. So, there you have it, partner, no? Si Nanay Lizelle Retome, ang isa sa mga Dole Integrated Livelihood Program beneficiaries nato no kahapon nga nagbaton sa iya nga livelihood assistance that is worth 50,000 pesos. Si Nanay partner, nagbaton ini siya no sang sari-sari store and rice retailing project. Ang balyagan no halin pa lang sang dalaga pa lang siya nagpangamo na ini siya dito sa Manila hasta nga 2 years ago no nag-start naman siya liwat no, sa pagpangamo no diri naman sa aton sa Iloilo City pero mas lapit na part yes Mas lapit na diri sa aton no. Yes. Hindi na nakinahanglan sang magtabok-tabok sang dagat o kun mag-fly through eroplano no kay diri na siya mismo sa Barotac Viejo. Yes, kag manami partner kiti may existing na siya nga live na sari-sari store ha balya gani dugang gid ini no nga kapital sa iya or dugang nga mga
balaklon sa iyaya nga siyang partner. Kagpunos, partner, basi nga timauntat naman siya sa pagpangaho, Yes. may other source of income siya. Yes. Actually, isa ina partner no sa gin-highlight dito kahapon no sa mga kasambahay naton nga kung may ara no kamo sang negosyo nga ginahatag sa inyo, kumbaga panaguon ini partner, who knows no basi sila naman later on mang-hire diri partner sa mga Yes, correct. mabulig sa ila, especially dira sa mga tupad balay nila. Kag who knows partner no basi early maka-retire sila sa ila no nga pag-ubra bilang kasambahay and mag-focus sa ila nga pagnegosyo. So amo gid ini no ang gin-emphasize dito kahapon sa mga apat naton ka beneficiary. So apart from Nanay Lizelle, nakabaton man no si Ma'am Sheila Jim Balacantas sa Goat Racing Project, may ara man si Nanay Rogel Didil, Goat Racing Project, and another pagid no nga beneficiary si Ma'am Evangeline Bigkas, Rice and Mineral Water Retailing Project. Wow, kanami. Mineral water. Oo. No, kabay pa nga magrabong ini nga klase sa negosyo, kag kabay pa no nga makabulig gid ini sa aton nga mga beneficiaries and sa ila pamilya. Yo. So congratulations sa ila no nga mga beneficiaries. Kita mo nang may money pwede ka na, Yeah. may negosyo ka pa. Nagpamasahe pa. Oo. Partner. Kag syempre may libre pa nga health services. Thank you gali no sa aton mga Dole Region 6 sa pagdala sang ilang wellness van partner no dito sa City Hall grounds kung sa diino madamo dito kahapon ang mga nagpa-check sa ilang blood pressure and nag-avail sa mga health services. Kay sometimes no partner, kung sako ka na sa panimalay, nagapanindlo ikaw, often do neglect mo man ang imong nga health. Yes. Is ka lang makagwa no kag makapa-check up sa doktor. So on moments like this no nga ginahatag sa dole, at least no nabalaan nila ano ba lang latest sa ila ikaayong lawas. Yes. So, thank you so much sa paghatag sa isa ka adlaw nga pagtamper no sa mga kasambahay naton. Philippine Standard Time, 9:54 a.m. Unfortunately, partner no, ang aton nga guest sa Kamilyon. Tomorrow naton sila mga Yes. makaupod. Abangan. Abangan no ining aton nga pakigihinan no, especially sa aton man nga pag celebrate partner no sa National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. Yes, abangan sa balita sosyal, no, partner. Kada 1 p.m. to 1:55 p.m. Yun. So, bantayan buwas tomorrow ang aton nga pakighinanon. Sa aton partner nga pagbalik, pila pagid no ka mga importante man nga mga topiko ang aton nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagan. And if we still have time, mga kabyanan, naton man nga patpaton, no, ang nagahilapit nga Parao Regatta Festival. Excited na bala ang distrito sang Arevalo? Excited na ang syudad sang Iloilo? Or ang mga Ilonggos, no? Kamusta ang inyong preparations para sa oldest sailing event, no? Sa Asia, ang Parao Regatta Festival. So, ang Parao Regatta Festival or ang IFFI, mga kabyanan, naghiwat sang press conference para sa preparasyon no sa Parao Regatta Festival. Pila ayan kalayag no, pila ka Parao no ang maga-participate for this year's Parao Regatta Festival. So lapit na lang kay ti masugod ina Pebrero, partner. Yes. And then magatakop ina sa imbukada sang Marso. So bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Sinuri ang progreso ng mga relief operation. Nakapagtala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 21,700 na evacuee sa 33 na evacuation center. Ngunit umabot sa 24,540 ang mga apektadong individual mula sa pagbaha. Naglabas na ang ahensya ng 8.5 milyong piso na halaga ng mga food at non-food relief packs at mahigit 5,500 na pamilya na may standby fund na 2.2 milyong piso. Nagsasagawa rin ng inspeksyon at pagtatasa ang Department of Public Works and Highways sa mga pangunahing infrastruktura na naapektuhan ng baha, kabilang ang tulay at dike.
Quezon City Local Government Unit nakapagtala na ng 2 nasawi sa dengue ngayong buwan. May report si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 2 individual na ang naitarang namatay sa sakit na dengue sa Quezon City ngayong 2026. Ito'y batay sa ulat ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division mula Enero hanggang Pebrero 5. Isa sa mga namatay ay mula sa Barangay Tatalon sa District 4 habang ang isa ay sa Barangay Bayumbato sa District 6. Umabot na sa 80 ang kaso ng dengue sa Luzon at pinaka-apektado ang mga edad 20 taong gulang pababa. Ang District 2 ang nakamagdala ng pinakamataas na dengue cases na abot sa 301. Samantala, 4 na individual naman ang namatay sa sakit na leptospirosis. Hanggang Pebrero 5, may 17 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 8 bilyon pisong inilaan pondo ng National Irrigation Administration para sa mga proyektong patubig sa Region 1. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakipag-ugnayan ang DMW Regional Office 1 sa DA Region 1 para palakasin ang suporta sa OFWs, lalo na mga distressed OFWs na nagbabalik sa rehiyon. Pinangunahan ni DMW Regional Director Christian Ray Sison ang pagbisita sa tanggapan ng DARO1. Pinalakay ang posibleng pagtutulungan ng 2 ahensya sa mga programang pang-agrikultura na makatutulong sa reintegration ng OFW. Nabinanggitan panukalang pagpapatupad ng Benting Bigas Ngero na program bilang bahagi ng food security at reintegration efforts. Pinag-usapan din ang pagbibigay ng suportang agrikultural tulad ng punla at aquaculture inputs para sa mga pamilya ng OFWs, gayon din ang pagbuo ng mga sustainable livelihood program. Nagkaisa ang DMW at DA Region 1 isulong ang whole of nation approach upang matiyak ang matagumpay at pangmatagalang pagbabalik buhay ng kabuhayan ng mga migranteng nanggagawa at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa tubig ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang sawit-sawit ay bam-bam-bam, ang sawipon ay bam-bum-bam. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo,
nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Philippines Standard Time, las just 2 sa aga. Sa gihapon mga doon, nagapamatikan sa programa ang Rehiyon Karon. Mga kaabyanan, sininga bulan sang Pebrero, tub-tub Marso, hiwato na ang Parao Regatta Festival. Iwat nga magasako, partner, ang baybayon sang distrito sang Arevalo. Kay ang mga Parao, nga naghalin pa sa mga lain-lain na lugar, ang magapaindis-indis para sa Parao Regatta Festival. And sandamlag lang mga kaabyanan, naghiwat sang press conference ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa iwato nga Parao Regatta Festival. So masugod ina sa bulan sang Pebrero kag magatakop sa bulan sang Marso. So yari mga kaabyanan, pamatian ta ang press conference ng IFFI para sa iwaton nga Parao Regatta Festival 2026. Of course, headed by John Lex Bayumbong, ang Parao Regatta chairperson. So, yari mga kaabyanan, ang pahayag ni Mr. John Lex Bayumbong, ang chair sa Parao Regatta Festival. Its highlight of the festival continues to evolve, embracing modern creativity, tourism, growth, and environmental awareness, while remaining rooted in traditions that belong to seafaring communities. The theme positioned the Parao Regatta not just as a sporting event, but as a cultural legacy passed from one generation to the next. Ini para mapadayon natin ang tradisyon dinupisan sa aton ng mga lolo. So, subong kita naman ang pag-continue na ito ng legacy na ganyan bilin nila sa aton. So, subong may kick-off of press conference. Magasugod sa February 15 na aton start sa Ignas sa Regatta. Magkasunod man ang Buksay Hill, paghihiwato natin most probably sa malls. Sa February 22, magasugod ang Parao Regatta Half Marathon 2026. So, mani ang first activity natin sa festival. Next please. Tapos sa hapon, may ang Sunday Mass sa Arevalo Parish Church, alas 10 ng hapon. Pag-siguran naman na ito niya sinamba sa Regatta Street Dance and Opening Program, magasugod sa tubang sa Villa Church, padulong sa Tatoy sa Arevalo. Sa February 23, may start of Quintalaya sa John Louis Lacson, Arevalo. Sa February 23, may sa Parao Sailing Training Workshop na pag-ahiwaton sa John Louis Lacson, Arevalo na pag-aunahan sa aton niya race director na si Sir Bob Somoza. Sa February 25, may Parao Regatta Message of Prayer sa SM City, alas 9 sa aga. Sa February 26, may slalom race sa Tubangan man sa Satois. Sa February 26, may Parao Regatta Food Fest. So may salit-salit ng mga food kiosks na magatabo sa street halin sa breakthrough pakat sa Tatois. Sa February 27, may kusina sa Regatta Cook-Off, Bugay sa Baybay Challenge. So, ini connection man ang USSE yung award sa UNESCO. So, para sa sustainability, nakita niyo yung project together with the Food Fest, ano ang subong the Kusina Regatta Cook-Off Challenge. Sa February 28, may nakita Parao Hackathon.
Sa hapon, may nakita sinama sa ligata ang magkatabo sa Queen of the Afghanistan. Sa March 1, manihatag ng main event, pag-umpisahan sa aga sa paglayag natin sa main sailing event natin. Umpisa pagkasunod ang Pindalayag, ang search for the city best tasting lechon after na magatiko doon niya Parao. May mga simultaneous na activities, the Pindalayag, the lechon contest, napinta sa Ligata pa rin. So, pag-upo natin ang ating lechon, upod sa pinta sa Ligata, mag-gusto natin parada, pakanto sa breakthrough, mag-sugat sa breakthrough, pakanto sa Tatoy's Revenue. Sa hapon, may nakita pintatao, may nakita Parao Ligata Corso, magkatapos ang aton awarding ceremony man sa Tubang sa Tatoy's Revenue, may nakita partial na road closure man magkatapos sa gabi. Tapos magkatapos ang ating event sa Lightning Karawang sa fireworks display. Wala sa ating event for the 53rd Parao Ligata Festival. Thank you, Sir John Lex. No? So, nabatian mga kaabyanan, si Mr. John Lex Bayumbong ang chairperson sang Parao Regatta Festival. And lauman ina, no, again, subong nga bulan sang Pebrero, kag magatakop no sa bulan sang Marso. Excited na ba kamo sa Parao sailing mismo o kon sa lechon? Yes. No? Sa main event o kon sa lechon nga magasunod. Yes. Kay pero exciting partner. Kay mera kita nabatian no nga sa presentation ni Sir John Lex Bayumbong no, chairperson nga mayara sang cook-off no challenge. So balaan nato no nga ang Iloilo City is UNESCO City for Gastronomy no. So we're excited kay balaan naton kung ano ka namit ang mga pagkaon. Yes. Especially dira sa Villa Baybay. Kay ang mga Sa seafood. restaurants dira no, Yes. seafood nila ang ginapabugal. Correct. Ang mga kasag Hindi na lang paborito. lechon, no? Kilala ang distrito sa Arevalo, but also sa mga talaba, sa seafood, mga sinugba, nga atay sang manok. Yes. Mga native manok. Oo, no? Damo da sa mga restaurants, no? Gagmay, dalagko, nga nag-offer sa mga nagkalain-lain na pagkaon. And well, of course, ma-highlight na naman, no, ang gastronomy sang Iloilo City. Yes. So, bantayan mga biano ining mga calendar of activities nato no kay di sunod-sunod na ini. Pagkatapos sa press conference sa pag-kick off no sa sinima nga selebrasyon. Sige na ini until March 1 no ang aton nga pagsaulog sa nga Parao Regatta Festival. More than the Parao partner, I think no. Sakto inaano ang mga pagkaon gid sa Villa dira ang highlight, isa pa sa mga highlight nato. Yes, kag balaan naton no partner nga ang distrito sang Arevalo no madamo siyang ginapabugal no aside sa Parao Regatta Festival, aside sa lechon, kag sa ilang nga seafood no ang ila man nga Santo Niño no di Villa Arevalo ara man dira nga ginakadtuan sa mga devotees no sang Señor Santo Niño or sang mga religious naton. Kay ti every January no sa ila man nga kapistahan madamo no ang nagapadulong sa ila nga simbahan. Yun. Anyway mga kaabyanan, that's it no sa the bigger picture ato ya no sang Parao Regatta Festival. And aside from that no, ang ginahulat-hulat man naton is ang of course the Parao Sailing Event. Ang ginapabugal no nga Parao Sailing Event. Madugay na ini naga-exist mga kabyanan. Sigulang pasang sa aton. Oo, no. Siling gani nila dapat ma-preserve no ang aton nga Parao Regatta Festival kay nangin ano na ni nato, nangin bugal na ini nato no sa bilog nga Asia partner. So isa sa ginahulat-hulat ang main event gid no ang Parao Sailing Event. So yari mga kabyanan pamatian ta no ano na pala ang mga preparations for the Parao Sailing Event. Pinaagi kay Dr. Robert Somoza, ang chairman sang
Parao sailing event, no? Sa ginhiwat nga press conference sang IFFI. Sailing events. Once again, good afternoon, Christian everyone. Sa tananapag yung kadiyanan sa media or persons right now. Every year, I know I Comunica fails sa pag-support sa atin na Parao Sailing competition, which is the heart and soul of the Parao Regatta Festival. So, for this year, we have here our scheduled activity for the Parao Sailing. So, registration of slalom main race will be from February 16 to 20. That is City Tourism and Development Office, 6th floor, Iloilo City Hall. So, grabe sila nag-register. In a way, halos na wala naman yung sa natin yung mga participants ang schedule sa natin pre-registration. Okay. For the main race, if you remember last time, nag-adjust ka sa atin na sailing course because nagpangabay sa atin ng probinsya sa Gimaras tungkol sa nag-aaral kita sa medyo hindi paparapay sa ilan na economy during the whole day kay Gawad Yaya sa kay kaligtin sa mga selso at aton mga Philippine Coast Guard. So, kadamang reklamo ng mga pasahero hindi makatapo and siyempre ang transport of goods apektado. So, para hindi na kita makahamper sa sailing route sa Ordan at sa mga Buenavista. So, nag-adjust na kita. This will be already the permanent sailing course natin. So, na-students na kita ang ating marka number 1. Instead nga ang marka number 1 natin sa electric, gindagat ito na sa Mianawan sa October. Then balik sa Kalaparan, balik sa may Esimport Complex. Then, balik sila sa may Ortiz, balik sa may Bundolan Point. Dito, marka number 5 sa may kapit sa may Stapsapan, and then balik going back to the finish line sa Mexican, sa may Tatas Manapata. So, that will be our new route. So, more or less, nag-social nyo kaya natin mga ruta tayo, hindi naman natin pipilitan at ito doon ito pa at sa Tikawan kay masyadong open sale rin doon pa na delikado ka tama. As what we have experienced last time, that's why never develop sa Jalex na maaga kita sa main sailing na to. Kaya last year, pinakita na ako isang first panahon first category na to. And siya, sabihin ka na lang ako tama sa balon. That is why dito sa marker number 1, tayo dito na po nag-supervise. Nagkasala-sala sa pag-rescue kasi dahil ang ng mga kapitilisran. So for less commercial participants, ang marker number 1 wala kayo ibot was time. So that is why for this year, as a sort of adjustment sa itong sailing time, so mag-start sa program at 7 o'clock para na 8 o'clock maka-take off kita sa atin yung mga para na hindi na kayo. Ano mo, sa ating mga participants sa iba, ito mga meaning Parao pa. So, may mag-dissipate ka mo ito. And then, we are also coming na i-adjust naman pa sa may hawan. Kayo nagalong pa man dito para ipot-ipot yung tayo sa hangin. Para save ating mga participants dito. Okay? So, that is for our official sailing route now. So, more or less yun, nagbubo kita mga 4 kilometers siguro sa ating sailing route. So, then, we'll proceed. Ang pala sa slalom, wala sa pagbago sa slalom na ito. Para naganda yan sa participant. It is estimated to be mga 4 kilometers around the race course, that is an obstacle course. Approximately, alin sa starting area para po sa marker ng that is 1 kilometer para mas spread out na maayo para hindi sila magpapagbawa.
And for this year, we will strictly implement i-plana mo na may plano kami may orientation. Solidarity meetings naman naman sa day before. So, i-orient mo na sila about some implementation sa international road. Kahit permilang kami, kada pa rin po, wala kami sa Samuya, kahit permilang nila sa bahay. Permilang ito, bukod yan ng mga anak mo, tamahala na sila ng court. Pero hindi po, wala kita, additional festival. So, sa international road, bawal ibuhon ang marker. Once you hit the marker, automatic it is disqualification. So, ipa-implement nato na sila para mapalayo sila sa may marker na kalmilan yung gina sa ilan na ginalala sa aton ng mga markers. Okay? So, hindi na lang siguro mabulag para sa ila. Tapos important is CCR thoroughly about the rules. Kaya inayan niya sa standards, kaya inayan as a group. Okay, then, this is our answer. Wala naman ninyo kung ano ang dako na itong problema sa Toricata. And it is the dwindling numbers sa ato na participants every year because it's already a reality na wala na niya sinigagamit halos sa for fishing. And ang mga traditional Christian folks na nagpadadak sa Atol Corporao Festival, wala na, nag-iis na nila sa campo for convenience. For more efficient means of livelihood for fishing. So, kung hindi na mga tao, magpapalang sa Sarao na for the purpose ng isa lang event, though hindi viable para sila economically, kamahalagaan sa kaparuto, sa category A, more or less, you're spending 60 to 100,000. Okay? So, i-contest mo lang for one day, at taguan sa bilog na to, wala na ang tayo sa inyong nabaruto. So, that's why, hindi kita matingaan, hindi na panahon ang number na to. Pero, I am sure na hindi man ito below 20 or below 25. Kaya hindi nga mga natali are really those na class capacity na magpapawala sa nila ng power saving. So, as much sa aton nga continuous nga effort to make sure na hindi matula sa ating tradition kay, of course, without our power saving, wala rin ang ating power festival. So, pinaglalaan na kita sa grassroots development. And para mas structured siya, i-involve natin ang mga schools para school-based siya. So that is why I propose na maganda kami isang training workshop para sa high school students. Hindi man kami pwede sa elementary, hindi kayo kapitado, hindi kayo sa kabataan. So ang pinaka-safe is mga 12 to 16 years old o 12 to 18 years old yung mga kabataan that will be trained. At tapos, we will ask assistance from DepEd. Kanina na sa DepEd, wala kami sa response ng division superintendents all sa city and province na mag-endorse sila. But aside from that, may nagkabit na niya sa mga school principals na sa target naman naman. So, as of the moment, sigurado ako in full support. Andyan din sa Maritime University. Kaya nag-commit na sa Corona Lenin Sebastian na sila niya ipadala niya ang Duwapa High School sa Gandhi. And that is more of I think simply kailangan na sa citizen niya sa Gandhi. And aside from that, nakontak naman nila National High School. And I hope na nakapadala sa Zawaka Teams ang National High School also. And they natatama sa Hotel, Ikawan, and Ganes, saka ang RANS, ang Ramalaban sa National High School. So, sa first workshop, we are nagtatarget kami sa follow-up team na i-train natin. And then, i-follow up sila para na next year, ipakompute natin sila sa school categories, controls na. So,
inisip ko request ay halos ang board sa IFP para ay nagkala ko sila na mapahimo kami sa gamay na 20 footer lang nga paraw. Ihayas ang foundation sa sports. Mapobra si Carl, siguro sa mga paruto, yun naman siyang gamiton during the race. So standard, isa lang katabangyo, isa lang ka-design ang gamiton. And we would like to adapt some design na rather naka-fix. Hindi pareho din sa labang ng marada na kinagamit sa taga-province ng city sa Iloilo na pinapagtapag lang ng kaskatas na yan mo. Kaya ang purpose na is maka-depend siya maayo, maka-kontra siya maayo sa sulok sa tubig para sa shelter nila. Pero ang laban, kung tanaw nilang iya sa Boracay, naka-fix siya sa may iyan ang mga pupa, diri sa mister niya. So, ang convenience na is, kung kabataan, kung matakot pa ang kabataan sa Timon, kadugay, mga binungguanay na sila, wala sila nakapan sa Timon, nila tinabagay, ikabatak sa tubig. No? So, kung fix ang rudder, pagsaka nila yan, Timon na lang sila yun, right na rudder nila. So, that is for the convenience. So, 20 people tayo na, para nagamay, mas wisdo sa kabataan ang parutok. So, hopefully, that will be realized next year para ma-develop natin ang awareness sa lahat ng pawang sa mga kabataan. Kaya kung Nabatian mga kabiyanan si Dr. Roberto Somoza, ang chairman sang Parao Sailing Event. So you see, no, ang pinaka-latest sa aton nga Parao Sailing, which is ginakabig ni Dr. Roberto Somoza bilang heart and soul sang Parao Regatta Festival. Unfortunately, no, siling niya, wala na sa mga fisherman or fisher folk naton ang nagagamit sang Parao for sailing, for fishing, no, but amo na gani, at least we celebrate it, no, pinagi sa Parao Sailing Event sang Parao Regatta Festival. Kiti for safety purposes, partner. Sa hangin, Oo, sa tubig. Oo, kaya reliant ka tamang Parao, no, sa hangin, kaya di nagadepende ini sa direksyon. So, ang subong, no, nga mga fisher folk naton nagagamit na sang demotor or pump boat para sa ilang pagpangisda kay mas reliable, no, once nga ara sila sa kalalawran. Yes. Amo na partner hambal nato no nga while we are day by day, no, we are moving forward, no, mga bago nga mga teknolohiya, mga bago nga gina-introduce. What is important for us, no, ka ginabalikan naton ang mga sinauna, no, nga because of this nga mga bagay, partner, we are being known, no, diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton, no, sa Asia as the oldest sailing event. So without that, no, without this celebration, partner, no, hindi nato mapakilala sa bilog nga kalibutan nga naga-exist dali iniya diri sa aton sa Iloilo. Yes. So balantayan mga kabiyanan, no, ang Parao Sailing Event, no, ang main event o kon highlight event sa Parao Regatta Festival. Kay silingan ni Dr. Somoza, no, nagpakig-angot sila sa mga local government units, no, sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, and also partner based sa pag-cover man naton sa mga nagliligad, no, nga mga Parao Regatta sailing event, no, ang mga Parao nga naga-join sa competition nagalimpay na sa iba nga mga lugar, iba nga kabanwahanan, and some of them iba nagahalin pa sa isla sang Boracay. So sa Tigbawan ang may ara nagdaog. Yes, may ara sang Tigbawan, may ara sang Dumangas, no. May ara Leganes, may ara man sang again, no, Malay, Aklan. So dira natin makita nga it's kumbaga ginabuydugan sa komunidad. Hindi lang niya iya sang Arevalo, no, but bilog ga Western Visayas sa ginapabugal nato, no, ang Parao Regatta Festival. Yo, so dapat kita, no, nga mga Ilonggo partner, we should be proud, no, bangod niya ti ini halin diri sa aton, no, kagkabay pa, no, if we have time, no, maupod kita sa mga nakalinyada natin ng mga activities, partner, no. Doon ko sa una, partner, no, nga madamo man aside, no, sa mga
mga restaurant dira no sa aton sa Villa Beach, isa man partner sa mga nagaganar diri no ang aton dira nga mga vendors, ang mga nagalako, mga ambulant vendors naton. So talikdon man nato kumbaga no sila. Kag dumduma ko ya partner sa una sang gamay pakita no. Manamit magkaon dira sa Villa Beach kung nagabaka ka ni bala sang mga ginabaligya nila nga mga matamis na bala. Oo, do pulot, Mga pulot, like yes, that, no? yes. So, manami ang imo nga pagkaon. Kaya pagtapos mong kaon sang seafood, May, nagapanyamis ka. nagapanyamis. May mga taho pa na da, ice scramble, ice cream, na nagalibot, no, sa distrito sang Arevalo. But of course, we also have to celebrate no, yung creativity sa mga Ilonggos. Kaya sa layag palang partner, makita mo na yung colorful ang mga layag sa mga paraw. Yes, and no? by the way, partner ha, sa mga kauturan natin, dila ako mag-start ang ato yung siling event, please, no, sa mga nagapaligo sa bye-bye, kiti, gina-advisean man dira, no, nga hindi paligo, samtang nag-prepare, no, mag-sale ang ato na nga mga paraw. So, kabay pa, no, pwede natin ubrahon right after. Pero kung main sale, may mga kids din na kasi bala maigo ini sila partners. For safety purposes. Yeah, so kabay pa no. Partner, may mga PCG no nga nagbantay dira no sa maritime safety. And yun nga no ang IFFI ga-remind no sa program nga sa mga kids. Yes. Apahigad anay, no? Ang sa mga ginikanan naman niya, remind your kids, no? Biton anay, biton at kabataan, kaya basi matula kag magkalakas anay sila sa bye-bye, no? Kasi may sailing event pa kita. Kag ululupod naton nga saksiyan ang paglayag sa mga paraw. By the way, tayan man ang coverage ng Radyo Pilipinas Iloilo. Kita partner isa man diri no, Emmy and you no nga gakadto dira no sa aton nga event to cover sang sinino nga kahiwatan. Yes. Ang mga taga Villa. Oo, kag di ba last time Bolo, kag Villa, din ka pa. Di ba last time partner na guest man nato diri sa ang Rayon karon ang nagdaog sa Pintalayag. Di ba? So, you know, naging venue man ang ato nga programa para mas makilala no ang ato nga mga ayhan i-guess ang daog sa lechon. Uy, oo, gusto ko na. Si Emmy na tapos may free taste. Oo, si Emmy nga nag-describe sa aton sang sabor. Oo, kay do ginapilahan, you know ha, kung ako partner, kung taga dira ako, madala ko sang kanon. Mapila ko dira sa lechon, ginahatag. Oo, kag you know, hindi lang hindi lang lechon, 'di ba? May mga presentation pa sila. May mga fruits. Oo. Dumay arko-arko sila kay ginaparada man sila partner. So, wow, colorful gid yan, no? Sino naman ay nga lechon. Panit sang lechon ni ang partner, magdaog. Oo, kag may ginaprepare sila nga ng paper plate, no, sa mga linya nga mga pumuluyo para sa lechon tasting. No, pero hagan-hagan magkaon sang lechon. Kag mainit pa naman na mainit, yes. So, kada cover natin, partner sa Paraw-Rigata, nagatagitik yung init, no? So, again, kung magpadulong ka mo sa Paraw-Rigata, i-kondisyon yun ang daan ng inyong lawas. Samtang layo pa, no, partner, i-kondisyon yun ang daan ng inyong lawas para manami ang inyong Paraw experience. Philippines Standard Time, last just 31 sa aga para sa aton nga pagbalik no pinaka mga balita nasyonal ato naman nga pagapatpaton sa pagbalik sa programa ang rehiyon karon. Magandang araw, si Dingdong po ito. At bagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say, aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ng pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag gumunang pumalakot. Say it with me. Aha, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawa. Go and go in 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Pare-pareho at paulit-ulit na lang ba ang mga kwentong kinokonsumo mo? Ano ba ang dapat gawin kung parang puro salamin-salamin? Echo chamber na ang tawag dyan. Maging bukas sa ibang perspektibo. Check other sources. It always based on no different perspectives so you don't get trapped in the social media illusion. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at doj.ac@doj.gov.ph. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Diyos naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko?
Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Mali ka na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Si nanay, gising maaga. Sususihan ko pang lambat na to. Si nanay, trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay, namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaban kita? Naku, si nanay, lanapahin niya. Tahan naman na. Naluto pa ako. Kayod sa laot at tahanan, sa yuri ko sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Philippine Standard Time, las 10:40 sa aga. Sige po mga binagapamati ka mo sa programa, ang Rehiyon Karon. This time mga bo, magapatpat kita sa mga pila ka mga balita nasyonal na nagkalatabo no sa nagliligad nga semana. Una diri mga abyan, game padunggan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga newly promoted nga mga manunudlo kag school heads. Pahayag mga abyan sa aton nga presidente sa aton nga mga newly promoted teachers and school heads who carry a huge responsibility every single day. Pagsuno pa sa aton nga presidente, ang aton nga mga manunudlo kag mga school head no naga-extend way beyond school hours. Balita Nasyonal. Pagsuno pa sa aton nga presidente na hibaluan niya no ang kabugat sang ilang nga katungdanan, and for that no ang pungsod nagapasalamat gid sa aton nga mga teachers and school head. Ginbangunahan ni Presidente Marcos ang oath-taking sa mga newly promoted teachers kag school heads no sa Department of Education National Capital Region.
Addressing no sa Rise in Service o taking ceremony sa idalan sa Expanded Career Progression o kon ECP na ginhiwat sa Makati City, gin-describe sa presidente ang occasion bilang isa ka meaningful moment, hindi lamang para sa aton nga mga manunudlo but para no sa aton nga pungsod as our teachers renews ang ilang nga commitment to service to nation building. Gin-acknowledge man sa aton nga presidente ang signifikante nga responsibilidad sa aton nga mga teachers both inside and outside sa classroom. Lakip man dirino ang malawig nga inoras nga ginapreparar para sa pag-ubra sa lesson plans, grading papers, kag paggiya sa aton nga mga estudyante kag nagaserbi ini sila no bilang second parents. Gin-emphasize man sang aton nga presidente nga building a better nation nagaumpisa sa good education. And ang aton nga mga teachers no sila ini ang nag-mold sang young minds nga mangin disiplinado, mangin honest kag compassionate. Gin-highlight man sa presidente no ang nga ang edukasyon nagapabilin nga top priority sang government with more than 1.34 trillion pesos nga allocated sa sektor and more than 4% sang ekonomiya sang pungsod. Lakip din no sa budgetary support measures ang pag-release ang 2025 Service Recognition Incentive for teachers and non-teaching staff with recent additional 7.3 billion pesos para nga i-cover ang tanan nga eligible teachers kag ang pag-release ng 10,000 pesos na teaching allowance for school year 2025 to 2026 kag ang pag-issue sang guidelines sa pag-grant sang 7,000 medical allowance sang 2025. Pakayag pa diri sang aton nga presidente nga sa iyang third State of the Nation address, wala sang public teacher ang maritar bilang teacher 1. Sila diri sa presidente no nga ang promotion amo ini ang doorway para sa isa ka maayo nga pangabuhi kaupod ang ilang nga pamilya. Gipahanumduman mas ang presidente ang ato nga mga teacher and school heads nga ang every responsible citizen nga nagaagi sa ila and urge them no nga tudluan nga not only books but also lessons nga nag-shape na sa ila kabuhi, integridad, responsibilidad kag patriotism. So ginatapos ang presidente ang iyang speech sa pagpasalamat sa aton nga mga teachers. And by the way, speaking of teachers, today mga Biyernes, Sunday, February 8, ang ating nga Professional Regulation Commission Region 6 o ang PRC Region 6 nagahilot ang oath-taking ceremonies for our new professional teachers diri sa Western Visayas sa Iloilo Convention Center. So, may schedule ka ina alas 8 and today alas 11 sa aga. Balita Nasyonal. Sa iban pang balita, mga kabiyanan, nagtukod si President Ferdinand Marcos Jr. sa Interagency Organizing Committee agod mag-facilitate sang preparasyon para sa madinalagon nga partisipasyon sa pungsod Pilipinas sa nagailapit nga Green Expo 2027 sa Japan. Sa idalom sang Administrative Order number 41, task ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga head sa Department of Agriculture kag Department of Tourism bilang mga chairperson kag vice chairperson sang Philippine Organizing Committee para sa Philippine participation sa Green Expo 2027. So ang mga miyembro sang Philippine Organizing Committee amo ang head sa Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, National Commission for Culture and the Arts, kag Center for International Trade Exposition and Missions.
So ang Green Expo 2027 isa ini ka International Horticultural Exposition na gina-recognize ang Bureau International de Exposition kag sang International Association of Horticultural Producers. Hiwato nini sa Yokohama, Japan sa bulan sang Marso tubtob Setyembre 2027 nga may tema nga Scenery of the Future for Happiness. Ang Green Expo 2027 magahatag sang opportunity sa mga maga-participate nga mga pungsod agud i-promote ang ilang rich biodiversity, sustainable agricultural practices, mga innovation sa high-value crops, agri-fishery products, green technologies, eco-tourism initiatives, kag cultural heritage. Ang partisipasyon sa Pungsod Pilipinas sa Green Expo 2027 suno kay President Ferdinand Marcos nakalinya sa trust kag commitment sa administrasyon sa idalom sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Partikular ang transformation sa agricultural kag production sector kadulong sa sustainability kag competitiveness, advancement sang science and technology kag innovation para sa sustainable development. Ang chairperson, vice chairperson kag membro sang committee may designate or may ara sang kay gayunan nga mag-designate sang ila respective alternates. Kung sa diyon ng rangko, hindi magnubo no sa assistant secretary o ko ng iya equivalent para mag-decide on their behalf suno sa AO41. Indirect man ni President Ferdinand Marcos Jr. ang tanan nga mga concerned agencies kag gin-encourage ang mga local government units kag mga private sector nga mag-render sang ilang suporta kag kooperasyon sa Philippine Organizing Committee agud masiguro ang madinalagon nga partisipasyon sa Pungsod Pilipinas sa nasambit nga international event. Balita Nasyonal. So, amo na ito mga men ang pila sa mga balita nasyonal nga ato natipon no subong nga Domingo. Balita Nasyonal. Philippines Summer Time, alas 10:49 sa aga. Mga abyan no, madamo gid nga salamat sa inyong nga pagtutok subong Sunday morning sa amon diri sa programa Ang Rehiyon karon. Siyempre, partner no, halin sa ato nga istorya or sa ato no nga topic na tuhoy na sa araw ng kasambahay tugtog sa Paraw Regatta. We are so excited na para na sa sini nga oldest sailing event in Asia. Tubtob sa madason naman no nga programa sang Ang Rehiyon karon mga kabyanan kay madamo naman kita sa mga tupiko no nga iga-discuss diri sa programa. Gusto naton nga tamyawon ang aton nga iyada partner. Si Carol Hanley nga nagtutok. Happy watching baby career. Yes, kabay pa naintindihan niya na no. Yes, kung magdako na siya kag mabalikan ini at least gin-greet ikaw sa mga ninang mo. Siyempre, maayong agaman sa aton din nga kumare. Yes, si Ma'am Tin. Yes. Kag syempre sa aton nga kumpare si Manong Jude, no? Yes. Kabay pa nga tiingining Sunday, gamiton din na for family time, no? Kag syempre sa mga tumalanaw naton, no? Take this time nga makapost, makapahuway para nga ready ka na tomorrow. Yes, and special shout out sa aton mga kasambahay partner nga kahapon lang nagkiwat sang ilang kasambahay day. Yes, diri sa aton sa Western Visayas. Kag kabay pa no sa panibago naman partner nga semana we are ready no kabay pa nga for those yang ati nabasa ang ilang gamit partner ang ilang balay because masa naglabay nga Bagyo Basyang no kabay pa nga nakaamat-amat na kamudira paninlo no kabay pa you are safe together with your family and loved ones. Yes. Siyempre, hindi tayo mapagkalimutan nga pasalamatan ng ating mga partners sa technical side. Sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter,
Sir John Magallanes. Mga bilang kami nalanggit ang inyong inalagad sa mga Domingo. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag-hope Torichante, kaginiang ang Ang Mayon Mayon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.